Magandang hapon po sa lahat ng church member and also in our visitors today. My name is Guillen. I will be attending this church for many months. I started maybe October. Then nagtuloy-tuloy na po ako. Then, sa pamamagitan po ng uncle ko na hindi po sumuko sa akin. Hindi po ako pinabayaan. Nakakitaan niya po ako ng pag-asa sa kabila ng mga nakaraan ko. Hindi po siya sumuko. At nagpapasalamat po ako. And sa magulang ko rin po na sumuporta sa akin na kahit na mahirap. Dahil galing po kami sa isang relihiyon na simulat sa pulpo, buong angka namin doon kami sumasamba. Doon kami nagpupuri, which is may mga natuklasan po akong bagay, na may mga natutunan po ako na dito ko po nakuha yung mga sagot na hinahanap ko. Sino po ba ako dati? Ako po yung may handulid ko po yung sarili ko sa, kung natatandaan po natin yung Parable of Prodigal Son. Doon ko po mas nakikita yung sarili ko dahil isa po ako sa sobrang ligaw. Sa batang edad ko po, ang dami ko pong karanasan. Hindi ko na po may isa-isa pero sabihin na po natin napunta ako sa libingan ng mga buhay. Noon po ay nangako ko sa Panginoon noon na hanguin niya lang ako doon. Babaguhin ko yung sarili ko. Ngunit paghango niya sa akin, binigyan niya ako ng pagkakataon. Pero nagbago na ako ng kakaunti pero hindi ko siya natuloy-tuloy. Kaya siguro pinakitaan niya pa rin ako ng pag-asa na subukan ko pa ulit. At ayun nga, dinala niya ako dito, out of nowhere. Then, dito ko po natutunan lahat. Dito ko nagpatuloy. At doon ko po nakita na binabago niya ako. Araw-araw, ang totoong binago po kasi ng Panginoon sa Kristo sa nalalaman ko rin po is hindi ka lang magbabago in one day. Focus magbabago ka po daily. Mararamdaman mo po sa sarili mo na binabago ka niya sa puso, sa galaw, sa kilos, kung paano po ako kumilos dati, laki na po na ang pinagbago ko. Nakikita ko po sa sarili ko, na papansin ko po, nagbababad na rin po ako sa Bible, sa mga video about Christ, kung paano ko mas palalalimin yung relasyon ko sa Kanya. Napakadilim po talaga ng nakaraan ko po, kung hindi ko lang po may open. Sobrang ligaw ko po. Yun nga po, tulad ng sinabi ko, kung paano nyo nalang po i-interpret yung sa libingan ko ng mga buhay. Which is last Sunday po, may speaker po tayo o sa kanya, kaya mas nag-focus at nakarelate po ako. Which is totoo naman po lahat ng sinabi nyo nun. Then ngayon po, laki na talaga ng pinagbago ko, lalo na nung napasok ako sa church na to. At gusto ko lang din po sabihin, nagpapasalamat po ako sa mga members na nakikita ko po dito. Especially sa mga families na mag-asawa, may mga anak, nakatulong po kayo sa akin para baguhin yung pananaw ko sa buhay. Kasi po, dati okay na po ako na hindi na mag-asawa, baga girlfriend lang, parang mag-girlfriend lang po na living the life. Isa po isa nakatulong sa akin na para po magkaroon ng desire na magkaroon ng isang masayang pamilya na dumalo ng church. Hindi po ako, gusto ko pong magkaroon ng ganun balang araw. Na may kasamang mga anak, magkaroon ng pamilya na sumusunod kay Christ. Sobrang laki po ng matulong ng mga members na nakikita ko po dito, especially sa uncle ko. Nakikita ko po paano sila mumuhay, kung paano sila binago ng Panginoon. Then yun po. Ngayon, nabaptize po ako nitong April 15. At nangangako po ako na mas lalo ko pang pagtitingin yung pananampalataya ko. Tutok kasi napalalalimin ko po yung relasyon ko kay Jesus Christ sa Panginoon. Susunod po ako sa Kanya ng buong puso ko. At nangangako rin po ako, balang araw is paglilingkuran ko po ang church nito, kukuha po ako ng tungkulin, gagampanan ko po ng buong puso. Tulad ng sinabi ko po kay Pastor, sisikapin ko pong magkaroon ng ministry. Kung ano pa yung ipagkakaloob niya, gagamitin ko po yung talentong binigay niya para po makapag-serve pa ako sa kanya at magamit na pa ako. Salamat po, maraming salamat po at sa pagtanggap niyo sa akin dito at masaya po ako naging bahagi ako ng church na ito.
din po ako nagbigay ng testimony. Pwede ko bang sabihin dito? Kasi iniintay ko yung gusto kong narinig sa inyo. Wala naman ano, di ba? Masama na banggitin. Okay, then, napag-usapan naman natin. Ito pong batang ito, katulad ng sinabi niya kanina na prodigal son, sobrang dilim. Dahil na-involve din po siya sa mga drugs noong unang panahon. And nasabi niya sa akin na nung panahon po ng drug campaign ng dating presidente, nahuli po sila. And I believe it is his second life. Kasi kung hindi po talaga nag-intervene, kasi yung nag-grace, di po ba? Nag-intervene, ang Panginoon, wala na siya, hindi na siya tatayo dito. Kaya yung grace eh. Bagkos, siya pinadala sa kulungan. At doon siya napasok sa mga gang. Sige-sige Sputnik, ano? Hindi mo alam, kasama rin ako doon eh. Ako katungga, kain, tulog, gala. Matagal-tagal din, at napakadilim na buhay niya doon sa kulungan. Pero alam nyo, kumilos ang Diyos, nakalaya siya. Pero ganun pa rin, wala pa rin direksyon ang kanyang buhay. Until such time nga, tinawag siya ng Diyos. Salamat kay Brother Jeffrey. Amen. Alam nyo, kayong mga nagdala ng mga kapatid nyo, mga mahal nyo sa buhay dito, napakalaki ng biyaya na natanggap ninyo kasi nabago ang buhay nila eh. And I believe gagamitin pa po ng Panginoon. Kahit sino sa atin na nagaling sa putikan ng kasalanan, na parang wala na tayong pag-asa, mga kaibigan, etong isang tao na nagpapatotoo na kahit ang dumi-dumi natin sa harapan ng Diyos, lilinisin niya tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sapagkat ang biyaya niya ay laging sapat. Please pray for this young man. Kasi talagang na-bless kami ni Sister Nell doon sa eagerness and testimony niya na talagang he wants to serve God. And every believer has a place in this church to serve God and do not waste your time. Salamat po sa inyong pakikinig kay Brother Miguel. I'd like to call the ensemble.